Yung ginanap nating pagdinig sa Blue Ribbon Committee, kaugnay ng malalang kalagayan ng bansa natin tungkol sa mga baha na dumarating at nananatili sa matagal na panahon. Marami tayong na-establish na mga bagay na hindi kinontra ng mga ahensyang kinauukulan katulad ng DPWH, ng DBM at yung mga initial na representatives na dumalo galing sa 15 contractors na na-identify ng Pangulo kamakailan lang. Mahalaga yon sapagkat mula doon, gagamitin na natin yung mga yon sa pag-usad ng ating mga pagdinig. Kung gagamitin natin yung mga legal terms na ginagamit sa korte, we have successfully laid the predicate, sabi nga. Mga premises ay walang kumontra katulad nung mga initial na findings ng Pangulo na mahigit na 2,500 na contractors, halos 15 lang ang namunini, halos 18% nung naunang kwenta na 545 billion worth of flood control project. Although kalaunan, na-clarify yun, hindi lang yun ang talagang amount, kung hindi about 1.2 trillion sapagkat yung binanggit na datos ng Pangulo na 545, yun ay from 2022 hanggang 2024 lang. Kapag sinama mo yung 2025, aabot yan ng 1.2 trillion pesos. Ngayon, dahil nga sa laki ng nagagastos natin at wala namang nangyayari dyan sa pagkontrol ng baha, talagang nakakabahala na kinakailangan nating sabihin sa kanila that we have to get to the bottom of this. Literally, sabi ko nga, isisirin natin kung yun ang kinakailangan. Makuha lang natin ang katotohanan. Unti-unting lumitaw pagkat karoon ng pag-amin kanina na talagang merong mga ghost projects. At nakita ninyo, umamin ang ating DPWH siguro sa kanilang initial na pag-iimbestiga rin, lalong-lalo na sa parte ng Bulacan, inamin niya na may mga multong proyekto at na sa lalong madaling panahon ay isusumiti niya sa atin yung mga pangalan ng contractors, sino yung mga kasangkot na mga opisyalis ng DPWH na merong responsibilidad para tingnan ito. Kasama na rin ang COA. Sapagkat kung ghost projects yung mga yon ay hindi naman siguro nakakabilib na sabihin nila na na-audit nilang mabuti yun. Wala man lang pumasok sa kanilang report na may mga ghost projects. Lumitaw din kung ang pag-uusapan ay ghost projects, nasaan na yung mga bands, yung mga performance band na pinost ng mga contractors. Lahat kasi ng project, may kaukulang garantiya yan ng mga banding companies. So umamin si Secretary Bunuan na kapag na-establish niya yung mga yon, mapipilitan na habulin yung mga insurance companies na nag-post ng mga bonds para sa kapakinabangan ng ating bansa. Kinakailangan maibalik kung talaga ghost projects. Sa umpisa pa lamang yon. At nagmungkahi tayo na kung gagawin niya ng madalian ng pag-imbestiga na kanyang ipinangako, kung po pwede ay isangkot niya ang ating komite, yung Blue Ribbon, kapagkat meron naman tayong kakayahan na mag-deputize ng hanggang 2 staff natin upang sa ganun ay meron tayong participation ng pangako ng panganya kasi wala naman tayong backhoe dahil ang paraan na gusto ng chairman ay tingnan natin physically. Kung yan ay may mga multo ay kinakailangan nating gibayin ang porsyon ng kanilang mga nicho para makita natin ang mga buto. Pagpapatunay na talagang merong pagkakasala. Pumayag naman siya. Kaya tingin ko, pagka ganun ang ginawa natin sapagkat may kakayahan naman ang ating komite na magpadala talaga ng representatives at tukuyin by random ito kahit random lang sapagkat napakarami niya. Isang section ng isang embankment halimbawa o revetment at kapag yan ay kinayod ng backhoe, lilitaw at lilitaw yan. Yan po yung mga initial na gagawin natin patungo doon sa pagkuha po natin ng katotohanan. Ito lamang po ang paraan para sa ganun ay matakot naman ang mga gumagawa nito sapagkat talaga pong nasasalaula ang pera ng bayan, nasasalanta ang kabuhayan at pati buhay ng ating mga kababayan ay nanganganib. Marami pa po tayong bubusisiin dito. Pinag-uusapan po yung kung paano na po procure ang project, kung paano pinahihiram ang mga lisensya, kung paano nagkakaroon ng sabwatan. Hindi po kasi po pwede na mag-bid ka sa maraming project sa buong kapuluan kapag mangyayari nun ay parang napakarami mong technical persons at napakarami mong technical equipment na imposible pong maipundar ng kahit kisino pang kontraktor. Yan po yung sisimulan nating tingnan at nakikita natin na makikipag-cooperate siguro naman ang mga kinauukulan. Hiningi po rin natin sa DBM yung mga pondo na nanggaling sa program funds at saka doon sa insertion sa mga bicameral conference sapagkat may nakakuha
nakuha po tayo ng impormasyon na dito po talaga nagagamit ang katiwalian sapagkat yung mga politikong involved dito, nakakakuha sila ng komisyon na halos 30% ng project. At kapag ka isinama mo ang lahat ng mga komisyon, ang lahat ng may kinalaman sa project na yan, ang natitira na lamang po ay 26%. Ibig sabihin po, sa bawat 1 milyon na pondo ng isang flood control project, 26 million na lamang po ang magagamit para tapusin ang project. Kaya po nasasalaula, hindi nagiging epektibo. Ang nangyayari po ay parang walang nasasagkaan, walang napipigilan na baha kung hindi tuloy-tuloy po ang baha na kagaya po ng inyong nasasaksihan sa ating panahon. Maasa po kami na pagtitiyagaan po ninyo na sundan ang ating mga ginagawang pagdinig. Para sa ganun po ay makatulong naman kayo na maging vigilant kayo sapagkat nasa inyo po lahat ang buhay ng ating ginagawa. Salamat po sa inyong pagtitiyaga. Sana po ay lalo kayo magkaroon ng interes para proteksyonan ang ating bansa.